Anong kaisahan ito? Dalawang spirito. Teka, mali yata. 744. Sorry. Stanza 6. Pusong nakatuon sa iyo, kami ay iyong bigyan. Tamasahin sarili mo, maging pag-apaw mo. Mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Ito ang pasimula ng ating fellowship among the churches, Region 1 to Region 6 plus the NCR. At ang ating pangkalahatang paksa, ayon sa inyong outline sa Tagalog ay mahalagang aspekto ng Mateo 5 hanggang 7. How about in English? Okay. So dahil ang paksa natin ay ang aklat ng Mateo, siguro isipin natin ano ang mayroon sa aklat ng Mateo. Sa katunayan, ang bibigyang pansin natin yung mahalagang punto o aspekto hinggil sa 3 kapitulo na ito sa Mateo. Pag binanggit natin ang Mateo, ang nasa isip natin ay ang kaharian ng Diyos. Dito nakapaloob ang kaharian ng Diyos, kaya ang Mateo, ang background ng aklat ng Mateo ay upang ipresenta sa atin kung ano ang kaharian ng Diyos. Salamat sa Panginoon, lahat na nakaupo dito, nakikinig dito ay nanampalataya sa Panginoon, natanggap ang buhay ng Diyos. Dahil natanggap natin ang buhay ng Diyos, tayo automatically ay nasa kaharian ng Diyos. Tayo ay nasa kinasasaklawan ng kaharian ng Diyos dahil nataglay natin ang binhi ng kaharian ng Diyos. So dahil dito, masabi nating tayo ang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. Agree ba kayo doon, mga kapatid? Salamat sa Panginoon. Dahil tayo ay mga mamamayan ng Diyos, automatic tayo ay nasa pangangasiwa, nasa pamahalaan ng Diyos, at nasa administrasyon ng Diyos. Ano mayroon sa kaharian ng Diyos? Dapat makita natin. Bagamat binanggit din sa aklat ng Mateo o sa Bagong Tipan, especially yung 4 Gospel, yung kaharian ng mga kalangitan. Sa katunayan, ang kaharian ng Diyos ay mula sa pasimula hanggang sa katapusan. Ito yung kaharian ng Diyos. At sa loob ng kaharian ng Diyos, mayroong kaharian ng mga kalangitan. Sa katunayan, ang kaharian ng mga kalangitan, ito yung kung saan ang Diyos ay maghahari, ruling and administrating. Maghahari at mamumuno. Iyon ang manifestation ng bagay ng paghahari ng Diyos kasama ang mga mandaraig niya. Kasama yung mga naging mandaraig sa kapanahunan ng kanyang kaharian, lalo na sa kapanahunan ng eklesiya. Sa Biblia, ang eklesiya ay ang kaharian din ng Diyos. Kaya tayo na nasa pagbubuhay eklesiya, sa katunayan, ito ang realidad ng kaharian ng Diyos. Kung saan ang Diyos ang namumuno sa atin, ang Diyos ang nangunguna sa atin. Salamat sa Panginoon, tayo ay mga naisilang na muli ng Diyos, nataglay natin ang buhay na ito, kaya masabi natin tayo ang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. Sa katunayan, ang Mateo 5 hanggang 7, masabi natin ito ang constitution ng kaharian ng Diyos. Bakit dapat nating malaman ang constitution ng Diyos? Ang mensaheng ito ay hindi upang i-stir up tayo o kaya palakasin tayo. Dapat ay maging malinaw sa atin bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos, alam natin ano ang constitution na meron sa kaharian ng Diyos. Para sa isang bansa, siyempre ang Pilipinas meron tayong constitution. Ang US meron din constitution. Lahat ng bansa ay may constitution kung saan dito sila umiiral, dito nakaikot yung bagay ng pamumuhay ng isang mamamayan sa bansa na iyon. Kung maganda ang constitution natin, tiyak na maganda ang magiging kinalabasan ng lipunan na iyon. Lalo na dapat makita natin anong constitution mayroon sa kaharian ng Diyos. Na dapat aware din tayo anong constitution.
Kaya yung 3 kapitulo na to ay bibigyan din sa atin ano bang uri ng buhay o pamumuhay na dapat taglayin natin habang tayo ay nasa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo malaya sa ating sarili. Dapat ay alam natin paano pamamahalaan ng Diyos ang kanyang bayan at aware tayo ano ang mga bagay na ito. Okay, darako tayo sa ating outline. Medyo mahaba outline ko. Sa mensahe ngayon, sa session ngayon, number 1, ay 2 mensahe ang palalayain. Kaya sana matapos ko yung outline ko. So sa mensahe isa, basahin natin sa Tagalog ang title. Ang pagiging pinagpala ng pagiging dukha sa espiritu at dalisay sa puso upang mapasailalim tayo sa makalangit na pamumuno ni Kristo bilang ating bagong hari at upang makita natin ang Diyos upang ihayag siya sa kanyang buhay at ikatawan siya sa kanyang autoridad. Una yung bagay ng dukha sa espiritu at ang ikalawang bagay ay dalisay sa puso. Ano ang kinalabasan ng pagiging isang dukha sa espiritu at yung dalisay sa puso? Sa dukha sa espiritu, upang tayo ay mapasailalim sa makalangit na pamumuno ni Kristo bilang ating bagong hari. Hindi na tayo ang hari, kundi si Kristo na ang ating hari. Natanggap natin, tinaglay natin si Kristo bilang ating hari ngayon. At bilang dalisay sa puso, ano yung magiging resulta o pagkapala na matatamo natin ay makita natin ang Diyos. Nang sa gayon ay maihayag natin ang Diyos sa kanyang buhay at ikatawan siya sa kanyang autoridad. Sa katunayan, ito yung Genesis 1:26. Tayo ay nilikha sa larawan at huwangis ng Diyos. Nang sa gayon, ang Diyos ay mayroong kinatawan at meron siyang pagkasakatawan, kahayagan at kinatawan, pagkasakatawan. Sabihin, taglay natin ang larawan ng Diyos upang ang Diyos ay maihayag. At taglay natin ang autoridad ng Diyos upang makapamahala tayo sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ito yung masabi natin, yung Mateo, ang pagkasakatuparan din ng Genesis 1:26. Genesis 1:26. Bakit tayo nilalang sa larawan at wangis ng Diyos? 2 bersikulo lang ang ating bibigyang diin sa mensahe isa. Ito ay ang Mateo 5:3 at Mateo 5:8. Mateo 5:3, pinagpala ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng mga kalangitan. Gusto niyo bang mapasa kaharian ng mga kalangitan? Anong unang requirement? Maging dukha sa espiritu. Ikalawa, Mateo 5:8, pinagpala ang mga dalisay sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Gusto niyo bang laging makita ang Diyos? Anong requirement? Dalisay sa puso. Una, maging dukha sa espiritu. Ikalawa, maging dalisay sa puso. Ito ang paraan o dapat ay proper yung ating kondisyon. Itong kondisyon para tayo ay mapasa kaharian ng mga kalangitan. Mamana natin o maghari kasama ni Kristo, ito ang 2 bagay na dapat nating bigyang pansin. Kaya nga ito ang unang mensahe. Dapat yung 3 araw na ito ay maging dukha tayo sa espiritu, maging laan tumanggap ng mga bagong bagay mula sa ministeryo, mula sa pagkasalita ng Panginoon, mula sa pagkasalita ng katawan, at yung ating puso ay maging dalisay. Walang ibang nilalaman, walang ibang iniibig, kundi ang Panginoon lamang. Kung ganito ang ating sitwasyon, tiyak na tayo ay maghaharing kasama ni Kristo doon sa kanyang manifestation of the kingdom. At ang ikalawa ay lagi nating makakaugnay, makikita ang mukha ng Panginoon. So hopefully ito yung guiding principle natin. Especially sa 3 araw nating konferensya dito, maging dukha at maging dalisay tayo. Sa ating spirito at sa ating puso. 1. Pinagpala ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng kalangitan. A. Ano ba ang pagiging isang dukha?
Ang maging dukha sa Espiritu ay hindi lamang ang maging mapagpakumbaba, bagkos ang maging hungkag din sa Espiritu. Sa kaibuturan ng ating katauhan, hindi tumatangan sa mga lumang bagay ng lumang pamamahagi, kundi naalisan ng laman upang matanggap ang mga bagong bagay, ang mga bagay ng kaharian ng kalangitan. Nawa ngayong hapon, sawa ay kalimutan na natin yung nakaraan, mga kapatid. Positibo, negatibo, masama o hindi maganda, kalimutan na natin. Dapat ay magkaroon tayong laging panibago upang matanggap natin ang pagkasalita ng Panginoon sa atin. Kailangan nating maging dukha, hungkag na alisan ng laman sa ating pantaong espiritu upang matanto at maangkin natin ang kaharian ng kalangitan. Ano ibig sabihin nito? Dapat tayo ay maging mga maliliit na bata. Di ba yung mga maliit na bata, napakasimple lang yung puso nila. Sumusunod lang sila, no? Sa mga nakakatanda sa kanila. Walang opinyon, walang anumang bagay, no? Dapat ay maging maliit na bata tayo na laan na laging tumanggap ng mga bagong bagay. Let us see. Ang maging dukha sa Espiritu ay nangahulugan na tayo ay mapagpakumbaba. Kinikilala na tayo ay walang kahit na ano, walang nalalaman, walang magagawa at walang halaga. Mga kapatid, ito yung ating sitwasyon. Wala tayong magagawa sa ating sarili. Kaya nga sabi sa Galatia 6:3, sapagkat kung inaakala ng sino man na siya ay mahalaga, gayong hindi naman, dinadaya niya ang kanyang sarili. Kaya tayo ay very proud sa ating sarili. Maraming alam, maraming kakayanan. Mga kapatid, dinadaya natin ang ating sarili. Sa Juan 5:5 ba? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Siya nananahan sa akin at ako sa kanya, siya ay namumunga ng marami. Dahil sapagkat hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ito yung ating kondisyon, mga kapatid. Kung tayo ay hindi nakaugpong sa Panginoon, kung tayo ay hindi nasa Panginoon, wala tayong magagawa. Bagamat tayo ay may kakayanahan na gawin ang marami mga bagay, may sariling talento, mga kapatid, ito ay walang halaga. Dapat tayo ay maging dukha sa Espiritu. Then, number 1. Ang madukha sa Espiritu ay may laang Espiritu para sa mga bagay ng Panginoon at para sa mga bagay ng Eklesiya. So ito pala yung sekreto, mga kapatid. Kung tayo ay dukha sa Espiritu, yung mga bagay ng Panginoon ay matatanggap natin. At kung ano man ang kabigatan ng Eklesiya, makikita natin. Pero kung tayo ay palalo, kung tayo ay puno na ng kaalaman, ng doktrina, ng mga bagay na kaya natin gawin, hindi tayo makikita yung pangangailangan natin, hindi tayo makikita ang pangailangan ng Eklesiya. Ikalawa, ang mga dukha sa Espiritu ay nararanasan ng Espiritu ng kagalakan at ang Espiritu ng karunungan at pag-unawa. Ang Espiritu ng payo at kapangyarihan, ang Espiritu ng kalaman at pagkatakot kay Jehovah. Ano sabi sa Roma 14:17? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at pag-inom, kundi katwiran at kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Letter D. Ang lahat ng espiritual na pagsulong ay nakatibende sa kagutuman ng tao. Mga kapatid, kayo ba ay gutom? O kayo ay busog na busog na? O pang-espiritual, kumain kayo ng tanghali. Pero sa pang-espiritual, kayo ba ay gutom? Actually, mas pinagpara yung mga gutom. Kasi pag busog na, hindi ka na maghahabol sa Panginoon. Alam mo na ang marami mga bagay. Kaya wag nating sabihin, ay nabasa ko na yan. Wag natin sabihin, ay napakinggan ko na yan. Kaya kung ganun ang ating sitwasyon, hindi tayo gutom. Pero dahil kayo ngayon, salamat sa Panginoon, sa fellowship among the churches, pay the price. Para ibig sabihin, isang indikasyon to na tayo ay laging uhaw. Bagamat ang mga mensahe nito ay narinig natin sa iba't ibang aspekto o iba't ibang paraan, pero dapat ay laging sariwa o bago ang ating pagkakadinig sa mga mensahe na ito. Kung ito yung damdamin natin, merong bagong bagay na idadagdag sa atin ng Panginoon. Total naman, iba speaker ngayon, kaya iba pa rin ang pagkasalita. Di ba? Yung mga brothers na umatid ng Itero online, napakinggan niyo nating message 1. Di ba?
Pero dahil Tagalog ako niya, iba naman ang pamamahagi ko, Tagalog, ano. Kaya mas iba yung maaring pagtanggap ninyo. Iba't ibang antas o iba't ibang aspekto ng pagtanggap natin sa mga spiritual na bagay. Dapat tayo ay maging dukha. Letter D. Number 1, dapat tayong matakot sa kakontentuhan sa sarili. Nasisiyahan sa sarili at nasisiyahan sa mga bagay ng nakaraan. Mga kapatid, ang nakaraan ay nakaraan na. Huwag niyo nang balikan. Dapat ay makamove on na tayo lahat sa positibong bagay. Kahit ito ay positibo, hindi ka pwedeng tumangan dito. Ang espiritual na pagkakatigil ay ang resulta ng kawalang pakialam sa sariling espiritual na kakulangan. Ang lahat ng kabiguan at pagbaksak ay resulta ng pagiging kampante sa sarili. Huwag tayo masyado maging kampante. Dapat ay lagi tayong uhaw, gutom at nananabik sa salita ng Panginoon, nananabik sa bagay ng pagsasalamuha sa mga kapatid. Especially this time, di ba? Twice a year lang ang fellowship among the churches. Kaya kung ibabaliwala ninyo, mawawalan kayo ng bahagi during the fellowship among the churches. Bagamat you need to pay the price. Okay? Then, sumunod, next is 4 na. Sa tuwing tayo ay nagiging hungkag, pupunuan tayo ng Panginoon. Ang espiritual na pagsulong ay isang bagay ng pagiging patuloy na paghuhungkag at patuloy na pagpupuno. It is a principle dapat nating makita. Sa aklat ng mga ikalawang hari, dahil wala nang sisidlan para sa langis, huminto ang daloy ng langis. Kaya dapat lagi tayong hungkag, lagi tayong bukas sa Panginoon para laging may pagdaloy ng langis sa loob natin. Dumako tayo sa letter E. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sino mang hindi tumatanggap na sa kaharian ng Diyos gaya ng isang maliit na bata ay hindi makapapasok dito. Letter number 2. Pinagpala ang mga dalisay sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. A. Ang magkaroon ng dalisay na puso ay nangahulugang ang ating puso ay tapat. Walang hinahanap kundi ang Panginoon mismo. Nang sa gayon ay lumago sa atin si Kristo ng walang hadlang. Ito ang goal natin mga kapatid. Lumago si Kristo sa atin ng walang hanggan, ng walang hadlang. Kundi patuloy na lumago ang Panginoon sa atin. B. Kung tayo ay dalisay sa puso sa paghahanap sa Diyos, ang ating gantimpala ay yung makikita natin ang Diyos. Di ba isang dakilang bagay na ang Diyos ay ating makita? Bagamat sa lumang tipan, pag nakita mo ang Diyos, patay ka. Pero ngayon, pag nakita mo ang Diyos, ganong katamis, matamis na maranasan ang presensya ng Panginoon. Paano mangyayari yon? Dapat ay dalisay ang puso natin. Sa pagkapakita ng Diyos sa Kanya, nakita ni Job ang Diyos. Tinatamo ang Diyos sa kanyang personal na karanasan at kinamumuhian ang kanyang sarili. Kaya nabanggit ni Job, narinig kita sa pakikinig ng tenga, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Kaya't ako'y namumuhi sa sarili ko at nagsisisi ako sa alabok at mga abo. Dahil nakita niya ang Diyos, nakita niya yung kanyang kahinaan, nakita niya yung kanyang sarili. Ang paghahayag ng Diyos sa atin ay ang pag-expose sa atin ng Panginoon. Ngayon ang ating Diyos ay nagpapaloob na lahat Espiritu bilang kasukdulan ng naposeso at napasok doon na tres unong Diyos. Ang Diyos na ating tinitingnan ngayon ay ang napasok doon na Espiritu at maaari natin siyang tignan sa ating Espiritu. Nakikita natin ng Diyos nang sa gayon ay mabuuan tayo ng Diyos. Ang pagkakita sa Diyos ay nagkatransforma sa atin. At ang pagkakita sa Diyos ay katumbas ng pagkatamo ng Diyos nang sa gayon ay maging Diyos tayo sa buhay at sa kalikasan, subalit hindi sa pagka-Diyos. Tanging sa buhay at kalikasan, tayo ay makakabahagi sa Diyos kung patuloy tayong makikipag-ugnayan sa Diyos at matamasa ang presensya ng Diyos. F. Lalo natin nakikita ang Diyos at iniibig ang Diyos, lalo nating itinatatuwa ang ating sarili at kinamumuhian ang ating sarili. G. Kung makikita natin ang Panginoon, makikita natin ang mga bagay at mga layon ng sanlibutan ito ay basura. Ano sabi ni Pablo? Ngunit higit pa roon, inari ko ring kalugihan ang lahat ng bagay alang-alang sa kaeksentelehan
kaekselentehan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Na alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng bagay at inari kong sukal ang mga ito upang matamo ko si Kristo. H. Ang espiritual na pagsulong ay ang pagdaragdag ng elemento ng Diyos sa atin at ang pagbabawas ng mga bagay sa loob natin na kumakamkam sa pwesto sa Diyos. Ay, hanggat may isang bagay, isang pangyayari, isang tao na umaangking sa atin, may bagay na nasa puso natin na kumakamkam sa pwesto ng Diyos, ang isang Diyos-Diyosan ay inumang bagay sa loob natin na iniibig natin ng higit kaysa sa Panginoon o na humahalili sa Panginoon sa ating buhay. Ano sabi sa Kawikaan 4:23? Ang inyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. J. Kailangan nating maging dalisay. Ang ating puso ay hindi dapat maokupahan ng anumang bagay maliban sa Diyos. Gusto niyo bang matamo ang Panginoon? Maging dukha, maging dalisay ang ating puso. Okay, sabay-sabay tayo. Ang ating espiritual na pagsulong ay nakadepende sa antas ng pagkakabaling ng ating puso sa Diyos. L. Lalo na sa salita ng Diyos ang isang tao, lalo siyang nagiging dalisay. So, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay nagpapadalisay sa atin. Dumako tayo sa Roma numero 3. Dapat tayo maghangad na magkaroon ng isang pinalawak na puso. No. Ito ay awit 119:32. A. Si Solomon ay may kakayahang mamahala sa bayan ng Diyos sapagkat siya ay may karunungan at isang malawak na puso na siyang dalawang aspekto ng iisang bagay. 1. Bagamat humingi lamang siya ng karunungan at kaalaman upang lumabas-pasok sa gitna ng bayan ng Diyos, binigyan siya ng Diyos ng kalawakan ng puso gaya ng buhanging nasa dalampasigan. Dito pa yung mga pagkapaliwanag niya. Ang dalampasigan, ayon sa unang hari 4:29, binigyan ng Diyos si Solomon ng karunungan at ng di masukat na pangunawa at kalawakan ng pag-iisip gaya ng buhanging nasa tabing dagat. Ang dalampasigan ay nakapalibot sa dagat. Inilagay ng Diyos ang buhangin bilang hangganan ng dagat. Ipinakita nito na ang puso ni Solomon ay mas malawak kaysa dagat. Nawa ang mga puso natin ay mapalawak, kagaya ng puso ni Solomon na kayang i-embrace ang lahat ng mga bagay. Okay, B. Dapat tayo maging mga tunay na tagapaghain ng bagong tipan. Mayroong pinalawak na puso na may matalik na malasakit na naghahaing buhay na isang mabungang buhay. 1. Na may pinalawak na puso ay nagawang yakapin ng mga apostol ang lahat ng mananampalataya, anuman ang kanilang kondisyon, at nang may bukas na bibig ay nagawa nilang magsalita ng tahasan sa lahat ng mananampalataya hinggil sa totoong sitwasyon kung saan sila ay nalihis. 2. Ang ganitong uri ng pagiging bukas at pagiging malawak ay kinakailangan upang ipagkasundo, ibalik ang mga nalihis o nagambalang mananampalataya sa Diyos. Ito pala yung paraan, mga kapatid, yung mga natisod, nasaktan, nawala sa buhay eklesiya, dapat tayo mga naglilingkod sa kapatid ay may malawak na puso upang sila ay ma-embrace natin. Ano naman ang kanilang kondisyon. Meron silang malalapitan. Meron silang makakausap o makakaunawa sa kanilang sitwasyon. Makakapagsimpatiya sa kanilang mga kahinaan. Mga kapatid, sawa ay mapalawak yung ating puso. Dumako tayo sa Roman numero 4. Upang mapanatili ang kabaguhan ng ating puso at ating espiritu, kailangan tayong mapabago araw kada araw ng sariwang panustos ng pagkabuhay na muling buhay upang maging kasing bago ng bagong Jerusalem. A. Tagalog. Ang kabaguhan upang maging kasing bago ng bagong Jerusalem. Yamang silang lahat ay nagiging ang bagong Jerusalem sa pamagitan ng paglakad sa kabaguhan ng buhay. Sa pamagitan ng paglilingkod sa kabaguhan ng Espiritu.
Okay, B, English. Amen. C, Tagalog. Upang mapabago araw kada araw, kailangan tayong mapanauli sa bawat umaga. Kawikaan 4:18. Ngunit ang landas sa matuwid ay parang liwanag ng bukang liwayway na sumisikat ng higit at mas maliwanag hanggang sa maging ganap na araw. Ito ang buhay Kristiyano. Walang paglubog ng araw. Laging may pagsikat ng araw hanggang manatili sa katanghalian yung kanyang liwanag. Ito dapat ang maging buhay natin. Letter D, Tagalog. Kailangan tayong dumalo sa hapag ng Panginoon sa kabaguhan. Maaari tayong mapabago sa pamagitan ng pagkatuto na magsabi ng paumanhin, patawarin mo ako. A, English. Tandaan natin yung apat na salita rito. Krus, Espiritu Santo, pinagsamang Espiritu at salita ng Diyos. F, Tagalog. Ang ating pinagsamang Espiritu ay kinakailangang lumaganap tungo sa ating isipan upang supilin, sakupin, o okupahan ang ating isipan. Sa gayon ay nagiging espiritu ng ating isipan, lalong nilalagusan, tinitigmakan at inaangkin ng pinagsamang espiritu ang ating isipan. Lalo nating hinahayaan ang isipan ni Kristo na maging ating isipan. G, English. H, Tagalog. Binabago at pinababago ang ating isipan ng ating pag-ibig sa Panginoon at ng ating pag-iensayo ng ating espiritu sa pananalangin at sa pagbabasa ng salita araw kada araw. Ito ay ang pag-aalis ng lahat ng lumang konsepto higit sa mga bagay ng pantaong buhay at magawang bagong muli sa pamagitan ng pagtuturo ng mga banal na kasulatan at ng pagliliwanag ng Espiritu Santo. Dumako tayo sa huling punto. Sabay-sabay tayo sa Tagalog, Roman numeral 5. Ang pagbabawi ng Panginoon ay nakadepende sa ating napabago, napadalisay na puso at sa ating napabago, napalakas na espiritu. Kapag ang ating puso ay lubusang inangkin ni Kristo at ang ating espiritu ay palaging naensayo upang hipuin ang Panginoon, magkakaroon ng daan ng Diyos at ang pagbabawi ay mananaig. English. Amen. Di Tagalog, ang goal ng Diyos ay ang magkaroon ng isang bagong tao na ganap na mapasusukdol sa bagong Jerusalem, ang huling kasukdulan ng isang bagong tao. Mga kapatid, tayo ang bagong tao na nilikha ng Diyos sa krus. At ang kalikasan ng bagong tao na ito ay mapapasukdol hanggang sa bagong Jerusalem. Sorry. Amen. So mga kapatid, sa mensaheng ito, ay sa session na ito, ay ibinubuo ito ng dalawang mensahe. So nabanggit ang ating kapatid, tinalakay na niya yung unang mensahe. Tayo ngayon ay dadako na sa ikalawang mensahe. Amen. Kanina sa unang mensahe, pinakita sa atin ng ating kapatid ang dalawang katangian ng tao na pinagpapala ng Diyos. Di ba? Una, dapat tayo maging dukha sa espiritu. Pangalawa, dapat tayo ay dalisay sa puso.
Amen. At ngayon naman, sa session na ito, ay sa ikalawang mensaheng ito, makikita natin ang tatlo pang katangian ng tao na kung saan sila rin ay pagpapalain ng Diyos. Amen. Ang tatlong katangian na ito, unang-una, pinagpapala ang mga nagdadalamhati, sapagkat sila ay aaliwin. Pinagpapala ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. At ikatlo, pinagpapala rin ang mga mapagpayapa dahil sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos natin ay Diyos ng pagpapala. Wala siyang ibang hangarin kundi tayo ay pagpalain. Nais siyang ibuhos ang kanyang pagpapala sa atin. Amen. Nawa tayo ay maging mga wastong tao. Tao na naayon sa puso ng Diyos. Mga tao na may mga ganitong katangian na nabanggit dito sa Mateo Kapitulo 5. So una, tingnan natin. Roman numeral 1. Okay? Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Amen. Sa ating natural na konsepto, diba? Bakit kaya pinagpapala ang mga nagdadalamhati? Diba? Para bang dapat ang pinagpapala yung mga masayahin, yung mga laging nakangiti, yung laging nagagalak, yung laging natutuwa, 'di ba? Dapat yan yung mga pinagpapala. Pero bakit sinabi dito sa Biblia, ang pinagpapala mga nagdadalamhati? No? Yung mga nagdadalamhati, sila yung mga umiiyak, 'di ba? Sila yung mga humihibik, sila yung mga nalulungkot. Bakit kaya sila pinagpapala? Okay? Tingnan muna natin. Ano ba ang ibig sabihin ng nagdadalamhati? Letter A, to mourn is to feel or show deep sorrow or regret. Diba? Hindi lang sorrow, kundi deep, malalim na kalungkutan. Okay? So, number 1, the entire situation of the world is negative toward God's economy. So, ano ba sabihin nagdadalamhati? Ibig sabihin, mga kapatid, sa ating pagmamasid, sa ating kinalalagyan na katayuan natin, sa mga nakakasalamuhan natin, nakikita natin na pangyayari sa araw-araw, ano ang iyong saloobin? Ano ang iyong pakiramdam? Ikaw ba yung taong walang pakialam? Ikaw ba yung taong wala lang, ganyan talaga, wala tayong magagawa? Ano ang iyong saloobin? Ano ang iyong attitude? Amen. Mga kapatid, kinakailangan na maging kaisa natin ang Panginoon. Sa sitwasyon na yaon, ano kaya ang nararamdaman ng Panginoon? Ano ang ang damdamin ng Panginoon sa kalagayan, sa sitwasyon na yaon? Mga kapatid, amen. Kung tayo ay tunay na kaisa ng Panginoon, tayo ay magdadalamhati. Tayo ay magluluksa. Dahil sa nakikita natin, sa ating mga nararanasan, sa ating mga nakakahalubilo, tayo ay magdadalamhati. Unang-una, bakit tayo magdadalamhati? Dahil ang sanlibutan na kung saan tayo naririto ngayon ay negatibo tungo sa ekonomiya ng Diyos. Ang Diyos natin ay Diyos na may plano, ang Diyos natin ay Diyos na may ekonomiya, na siyang imaeksakatuparan ng ekonomiya na ito para sa pagtatayo ng kanyang katawan na mapapasok doon sa bagong Jerusalem. Subalit, may oposisyon, may sumasalungat. At ito ay walang iba kundi ang sanlibutan na kung saan sinabi sa unang Juan 5:19, the whole world lies in the evil one. Ang buong mundo ay nakahimlay sa masamang isa. At sinabi rin sa Biblia na si Satanas ay itinuring na ruler of this world. Kaya nakita natin, nakakalungkot, di ba? Dahil ganito ang kalagayan ng sanlibutan ngayon. Wala silang pakialam sa plano ng Diyos. Wala silang pakialam sa ekonomiya ng Diyos. Dahil ang mga tao
Puro sarili lang kanilang iniisip. Para lang sa sariling kapakanan. Kaya nga, nakakalungkot. Di ba? Amen. Pangalawa, God's glory is insulted. Christ is rejected. The Holy Spirit is frustrated. Tres unong Diyos ang binanggit dito. Di ba? At hindi lang yon. The church is desolate. The self is corrupt. And the whole world is evil. The church is desolate. Tingnan niyo yung eklesiya na kung saan kayo nabibilang. Kamusta ang inyong church? Kamusta ang church sa inyong lokalidad? Amen. Satisfied ka ba sa kalagayan ng inyong church? Ilang taon na ang bilang ng inyong eklesiya ay hindi dumadami? No? Ilang taon nang ganyan? Subalit, wala kang masyadong pakialam, di ba? Hindi ka nalulungkot. Hindi ka nagdadalamhati para sa bagay na ito. Kamusta ang kalagayan ng mga kapatid? Sila ba'y umiibig sa Panginoon o umiibig na sa sanlibutan? Kamusta ang kalagayan ng mga young people natin? Di ba? Di ba tayo nagdadalamhati na halos buong araw nakaharap lang sila sa kanilang mga gadget? At hindi Biblia, hindi life study ang kanilang mga hawak. Mga kapatid, kinakailangan nating magdalamhati. Pangalawa, self is corrupt. Maaaring sabihin natin, yung gobyerno natin corrupt. Subalit mga kapatid, anong sabi dito? Self, ang sarili ang corrupt. Sumasang-ayon ka ba dito? Isang daliri nakaturo sa iba, yung tatlo nakaturo pabalik sa iyo. Huwag na tayong tumingin sa iba. Tingnan na lang natin ang ating sarili. Kapag nakita mo ang sarili mong kalagayan, hindi ka ba magdadalamhati? Meron akong dating narinig na radio commentator. Napakinggan ko to sa radyo. Sabi nung commentator, alam mo ba ang Pilipinas? Bakit ang daming problema? Kasi ang Pilipinas ay napakaraming Pilipino. Kung alisin mo lahat ng Pilipino sa Pilipinas, ang Pilipinas mawawalan ng problema. Sumasang-ayon ba kayo? Ang problema ay galing sa tao. Galing sa sarili natin. Kahit na ano pa ang ipalit natin ngayon sa nakaupo. No? Ganun pa rin. May pangungurakot pa rin. Corrupt pa rin. Dahil lang talagang problema ang sarili. Kailangan matuos ng ating mga sarili. Kaya, wag na nga tayong tumingin sa iba. No? Tumingin na lang tayo sa salamin. Tingnan mo ang sarili mo. Amen. Natutuwa ka ba sa iyong sarili? Amen. Mga kapatid, tayo ay kailangan din nating magdalumhati para sa ating sarili. At kailangan din nating magdalumhati sa whole world, no? Yung buong mundo. No? Dito na lang ulit sa Pilipinas, wag na buong mundo. Diba? Latest survey, SWS, Pulse Asia. 97% ng mga Pilipino ay naniniwala na laganap ang korupsyon sa gobyerno. So 90%, halos lahat na ng Pilipino naniniwala. Hindi ka ba magdalumhati? No? Mga kapatid, hindi ako namomolitika dito. No? Sinasabi ko lang yung katotohanan. No? Sabi dito, whole world, buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, buong mundo, ay masama. Amen. Mga kapatid, kailangan nating magdalumhati. Si Satanas, kasalanan, sarili, kadiliman, kamunduhan, predominate among all people on the earth. Number 4, God wants us to mourn over such a situation. Amen. Let there be a saint who is poor in spirit and seeks God will mourn because the surroundings, the present generation, the people in the world do not want God, resist God, and rebel against God. Nalulungkot tayo, di ba? Ayaw nila sa Diyos. No? Gusto nila karangyaan. No? Gusto nila
mga yumaman. No? Gusto nila ng maraming bagay pero ayaw nila sa Diyos. Subalit, salamat sa Panginoon, the Lord promised that those who mourn on behalf of God will be comforted. Sinabi sa Revelation 7:17, di ba? The Lord, no, the Lamb will shepherd them. Amen. And will wipe away their tears. So darating ang panahon, lahat ng mga pagluluksa natin, pagdalabhati natin, lahat ng mga luha na tumulo sa atin, ito ay pupunasan ng Panginoon. Dahil tayo ay kanyang aaliwin. Amen. Our grieving heart is comforted by gaining God and by coming under His rule. However, our comfort will be greater and richer in the coming kingdom and in eternity future. Amen. Letter C. A believer who lives in the reality of the kingdom of the heavens often mourns. A saint does not mourn over the tribulations that he suffers, but over not gaining God. Mga kapatid, ang pagdadalumhati rito ay hindi dahil sa, nakakaawa naman ang kalagayan ko. Diba? Kawawa naman ako, wala akong trabaho. No? Kawawa naman ako, wala akong pera. No? Hindi itong pagdadalumhati ang pinag-uusapan natin dito. Di ba? Ang pagdadalumhati na hindi mo natatamo ang Diyos. Amen. Right? So, ang Panginoong Hesus, nung nandito siya sa lupa, di ba? Siya rin ay nagdalumhati nang makita niya ang kalagayan ng mga tao. Amen. Di ba? At nung nakita niya yung mga kalagayan ng tao, di ba? Anong nangyari sa John chapter 11? Si Jesus ay umiyak. Nagtangis. So maaring ang inisip ng mga tao, ay, nagluluksa siya, no? Para kay Lazaro na namatay. Dahil mahal naman niya si Lazaro, umiyak ang Panginoon. Mga kapatid, bakit siya iyak kung alam naman niya na mabubuhay na muli si Lazaro? Tama ba? Umiyak siya dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Dahil sa mga opinyon ng mga tao. Dahil nakita niya, hindi sila sumasampalataya sa pagkabuhay na muli. Amen. Hindi umiyak ang Panginoon dahil siya ay isinilang lang sa isang sabsaban, parang kawawang-kawawa naman. No? Hindi siya umiyak na, bakit ako naging anak lang ng isang karpintero? Diba? Hindi siya umiyak dahil sa para bang napakahirap ng kanyang mga pinagdaanan. Siya ay umiyak dahil sa katigasan ng puso ng mga tao. Amen. So, may isang propeta sa Lumang Tipan, si Propeta Jeremias, no? Prophet Jeremiah. He is called a weeping prophet. Bakit siya umiiyak? Dahil ang Diyos din ay umiiyak. Dahil kaisang puso niya ang Diyos. Amen. So in the same way, we weep. It is because God also weeps. Amen. Okay, so the object of such mourning is God and His dominion. Such mourning is noble and holy. Those who mourn will be comforted by God. Amen. D, if we are poor in spirit, surely we will mourn. We will feel sad and sorrowful for the poor situation among God's people and even for our own condition. Sinabi ng ating kapatid, no? We have to mourn for our wife. We have to mourn for our children. We have to mourn for the elders. We have to mourn for, amen, the serving ones. We have to mourn for all of God's people. Amen. The situation among God's people today is really worthy of mourning. Amen. For the kingdom life, we also need to mourn. We need to mourn concerning ourselves, our society, and today's Christianity. Tingnan nyo, anong nangyayari ngayon sa Kristyanidad. Diba? Malapit na ang Pasko. Maririnig naman natin ulit si Jose Marichan. Diba? Nakakalungkot, no? Dahil napakaraming mga outward things na ginagawa, no, sa Kristyanidad. Pero lahat ito ay hindi makakahipo sa puso ng Diyos. Diba? So we have to mourn over such a situation. But thank the Lord, number 5, when we look at Christ, we are happy and rejoicing.
When we look at ourselves and others around us, we have to mourn. Oh, thank the Lord. Right? So on the one hand, we look at the people, we mourn. But on the other hand, we have to look away unto Jesus. Amen. When we look at the Lord, we will become happy. Amen. You know, nung araw, no, meron kaming ginagamit na gospel tract. No? Alam niyo yung gospel tract na may muka, na baliktaran? Ang galing na nag-drawing nun eh. No? Isang mukha lang siya. Pag ganito, masaya siya. Sabi doon kasi, in Christ, we have peace. No? Pero pag binaliktad mo, malungkot na. In the world, we have tribulation. Amen. So nakakalungkot kapag nakikita natin ang sanlibutan, subalit, praise the Lord. Tayo nagagalak kapag nakikita natin si Kristo. Amen. So number 1, ito yung Roman numeral 1. Now we come to Roman numeral 2. Ano pa ang pinagpapala ng Panginoon? Pinagpapala ng Panginoon ang mga maamo. Mamanahin nila ang lupa. Mga kapatid, ikaw ba isang maamong tao? O ikaw ay palaaway? Ha? Ikaw ay mahilig makipagtalo? Ano yung sabihin na maging maamo? To be meek means not to resist the world's opposition, but to suffer it willingly. If we are poor in spirit and mourn for the pitiful situation of others spontaneously, we will be meek. Toward all people, we must be meek. Mga kapatid, kapag kayo ay nahuli ng traffic enforcer, ikaw ba ay maamo? Alam mo ng mga kapatid, no? Base sa aking karanasan, no? Natutunan ko na talaga yon na, amen, the best way ay huwag makipagtalo. Kasi lalo ako nakipagtalo, lalo akong tinitikitan. Kaya ang ginagawa ko na lang, boss, pasensya na po, no? Hindi ko po sinasadya, hindi ko po alam, 'di ba? Pasensya na, no? Minsan lang naman 'yan eh, 'di ba? O parang sa pagiging maamo, amen. 9 out of 10 times pinakakawalan ako. Sige na, next time wag mo nang ulitin. Praise the Lord, no? Amen. Makita natin ang ating Panginoong Hesus, no? Nung gabi, di ba, na dinakip na siya ng mga sundalo. Hindi siya pumalag. Di ba? Sabi niya, nasaan si Jesus na Nazareno? Sabi niya, I am. Ako nga. Diba? Nagulat pa sila. Hindi nila akalain, siya pala yun. Nahuhulihin nila. Natumba pa sila. Pero, si Pedro, na kasama niya, ni Jesus, anong ginawa? Humugot ng espada. No? Ang ginawa niya, tinaga niya yung kanang tenga ni Malchus, yung alipin ng mataas na saserdote. Anong ginawa ng Panginoon? Pinulot lang niya yung tenga. Kinabit niya lang ulit doon kay Malchus. Diba? Napakaamo lang ng ating Panginoong Hesus. Diba? Hindi siya nakipag-away, diba? Hindi siya nakipagsuntukan, diba? Hindi siya pumalag. Hinayaan lang niya ang sarili niya na madakip. Sabi nga sa Biblia, siya ay tulad ng kasing amo ng tupa. Amen. Praise the Lord. Sa Biblia, mayroon pang binanggit sa Old Testament, si Moses is the meekest man of all the earth. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na napakaamo mo ay hindi ka na nagagalit. Okay? Dahil si Moses din ay nagalit. Pero kahit siya ay nagalit, siya pa rin ay naging meekest man. Ang ibig sabihin ng pagiging maamo ay ipinamumuhay mo si Kristo. Hindi ibig sabihin nag-aamu-amuhan ka lang. Hindi ibig sabihin na pinipilit mo lang na maging maamo, hindi ka naman talaga maamo. Kung nagkukunwari ka lang maamo, hindi po yan ang ibig natin sabihin, mga kapatid. Anong sabi ng Panginoon sa Mateo 11:29? Come to me, all who toil and are burdened, and I will give you rest. For I am meek and lowly in heart, and you will find rest for your souls.
I am meek. Sinong maamo? Sinong tunay na maamo? Walang iba kundi si Kristo. Siya ay ating tularan, siya ang ating huwaran. Amen. Anong dapat natin gawin para maging maamo? Walang iba tayong dapat na gawin kundi lumapit sa Kanya. Come to me. Lumapit sa Panginoon. Sa paglapit natin sa Panginoon, sa pagtamasa natin sa Kanya, amen, ipinamamahagi niya ang Kanyang sarili tungo sa loob natin. Diba? Sa ating pakikipag-usap, pakikipagnay sa Panginoon, amen, tayo ay nabababaran ng Kanyang elemento at tayo ay napapabagong anyo. Tayo ay tinatransforma ng Panginoon. Nagiging kawangis natin ang Panginoon. Diba? Beholding and reflecting like a mirror. We are being transformed into the same image. Praise the Lord. Yun ang tunay na kaamuhan. Yan ang nais ng Panginoon. Amen. Kaya sabi dito, to have the virtue of meekness means that we do not invade others or fight with them. Instead, we are willing to give in. Diba? Sa sanlibutan, sabi nila kapag may, kapag may katwiran ka, ipaglaban mo. Diba? Yan yung sabi sa sanlibutan. Diba? Pero dito, sabi sa atin, you're just willing to give in. Diba? The meek give in. Do not fight. Do not invade others' territory. No, naalala ko, meron kami isang full-timer nung araw. Ay, nung time na yun, sinasaulo namin itong Matthew 5-7. No, kami mga full-timers. And then, press pa sa kanya itong, blessed are the meek, they shall inherit the earth. So, one time, no, nandun siya sa labas, no, biglang may nakipagtalo siya dahil sa parking. No? Dahil sa parking. Nakipagtalo siya. No? Tumataas na yung boses niya. No? Biglang, nag-pop up itong bersikulo, no? Pinagpala ang mga maamo, mamanahin nila ang lupa, no? Nung naalala niya 'yon, tumahimik na lang siya. Oo nga pala. Oo, okay. Sige, pasensya na, 'di ba? So, bigla na lang siyang nagbago. Paano siya nagbago? Amen. Binago siya ng Panginoon. Binago siya ng salita ng Panginoon. Amen. No? Praise the Lord. So, while we are being meek toward other people, we must fight against the power of darkness. So, on the one hand, we need to be meek. But on the other hand, we also need to fight. Pero ang kalaban natin, hindi po tao. Ang kalaban natin ay ang dyablo. Ang kalaban natin ay ang spiritual forces of evil in the air. Ang kalaban natin ay yung mga alagad ng demonyo, no? Kapangyarihan ng kadiliman. Pero wag tayong maging personal, no? Sa kapag kausap natin ng mga tao, kapag ayaw nila sa ebanghelyo, 'di ba? Wag tayong maging tulad yung mga kapatid, 'di ba? Si James and John, 'di ba? Nung tinanggihan sila ng mga Samaritan, galit na galit sila, 'di ba? Sabi nila, Panginoon, hayaan mo magtawag kami ng apoy mula sa langit, no? Para sunugin lahat ng mga tao na 'yan. Hindi nakita yung kaamuhan sa kanila, di ba? Amen, mga kapatid, hindi po tao ang kaaway natin. Amen. Si Satanas ang kaaway natin. Kaya sabi ng ating kapatid dun sa excerpt, di ba, sabi sa Biblia, kapag sinampal ka daw sa kanang pisngi, ano gagawin mo? Suntukin mo! Hindi, di ba? Pag sinampal ka, bigay mo pa yung kabila. Ang hirap nun, Sinampal ka at bibigay mo pa yung kabila. Pero ang sabi ng kapatid, habang binibigay mo daw yung kabila, pinapanalangin mo siya. Yun pala yung paraan ng pakikipagbaka natin. Praise the Lord! Diba? Amen. Kaya sa ito, the enemy is not other people. It is Satan and his angels, the evil powers in the air. If you are meek, willing to suffer the world's opposition in this age, we will inherit the earth in the coming age. Tayo magiging tagapagmana ng lupa. Hallelujah! Amen. Diba? So, ang Panginoong Hesus, tinukso siya ni Satanas, dinala siya sa mataas na bundok. Sabi kapag sasambahin mo ako, bibigay ko sa iyo lahat ng kaharian na ito. Diba? Hindi nagpatukso ang Panginoon. Diba? Amen. Dahil hindi niya kailangan sambahin ng kaaway. Hindi niya kailangan. Amen. Dahil alam niya, sa Revelation 11:15, the kingdom of this world
will become the kingdom of our Lord and of His Christ. Darating ang panahon na ang kaharian ng mundo ay magiging kaharian ng Diyos. Ang mga mandaraig, sabi sa Luke chapter 19, ang iba sa kanila ay mamumuno ng 10 lungsod, ang iba naman ay 5 lungsod. Yun po yung fulfillment, no, ng pagmamana ng lupa sa darating na panahon. So mga kapatid, literal na lupa po yung pinag-uusapan dito. Kaya, amen, mga kapatid, huwag kayong malungkot kung ngayon wala kayong lupa. No? Di bale, darating ang panahon, basta maging maamo ka lang. Amen. Magmamana ka ng malawak na lupa. Ito ang pangako ng Panginoon sa atin, di ba? Amen. Praise the Lord. The Lord Jesus said Himself, I am meek in heart. Ang Panginoon natin ang tunay na maamo. Kaya, in facing opposition, the Lord was always meek. Okay? So, dahil sa kakulangan ng oras, itatalon ko na po itong bahaging ito. Tignan lang natin ito sa number 3. Diba, paano siya pumasok sa Jerusalem? He was meek and mounted on a donkey. Now, nakaupo lang siya sa asno, diba? Tama? Donkey. And a colt full of a beast of a burden. This signifies that he was meek and lowly, in a lowly state in which the Lord was willing to present Himself. Nung pumasok siya sa Jerusalem, hindi po siya nakasakay sa Mercedes-Benz. Hindi po siya nakasakay sa Rolls-Royce na may payong. Ang Panginoong Jesus natin, talagang napaka-meek ng ating Panginoon, no? Lowly in heart. Talagang huwaran talaga natin ang Panginoon. Praise the Lord. Amen. So, those who are meek will inherit the earth. Praise the Lord. Okay. Roman numeral 3, talo na tayo dito. Blessed are the peacemaker. Ano yung peacemaker? Tagapagpayapa. Or tagagawa ng payapa, di ba? Ibig sabihin, hindi sila troublemaker. Hindi sila yung gumagawa ng gulo. Mga kapatid, ikaw ba ay pampagulo? Ikaw ba ang sanhi ng gulo sa inyong lokalidad? May mga kapatid na, alam ko, no? Iniiwasan sila. Dahil alam nila, pag nandyan na siya, ayan na, gulo na yan. Amen. Blessed are the peacemakers. They shall be called the sons of God. No, ang talagang troublemaker, walang iba kundi si Satanas. Letter A, Satan, the rebellious one, is the instigator of all rebellion. For the kingdom of the heavens under its heavenly ruling, we must be those who make peace among men. Amen. So, we have to make peace. Amen. Mga kapatid, meron ka bang kaaway? Make peace among men. And the Bible even says, love your enemies. Again, mga kapatid, hindi itong bagay nito, huwag niyo isipin na kaya natin to gawin. Sa ating sarili, hindi talaga natin to kaya. Anong pinapakita sa atin dito? Hindi na ako, kundi si Kristo. Amen. Ang mga katangian nito, kailangan natin maranasan ang Galatians 2:20. Hindi ko kaya magdalamati, hindi na ako si Kristo. Hindi ko kaya maging maamo, hindi na ako si Kristo. Hindi ko kaya gumawa ng kapayapaan, hindi na ako si Kristo. Amen. Sabi sa Romans chapter 14, di ba? Ang nagkaroon ng problema, no? Yung sa church in Rome, sinulat ito ni Pablo sa mga taga-Roma, di ba? Ano yung problema nila? They are judging one another. Lalo na sa bagay ng pagkain. Yung iba gusto karne ang kainin, yung iba gusto gulay ang kainin. Diba? So nagtatalo-talo sila dahil sa mga maliliit na bagay lang. No? Madalas mangyari ito sa buhay eklesiya natin. Ang daming mga pagtatalo. Amen. Subalit, ano ang sabi ng Panginoon dito sa Romans chapter 15 and chapter 16? Our Father is the God of peace, having a peaceful life with a peaceful nature. Amen. Ang ating Ama
ay Diyos ng kapayapaan. Diba? Ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng away, no? Gusto niya tayo ay may kapayapaan. Amen. Kaya sabi ito, as those born of Him, if we would be peacemakers, we must walk in His divine life according to His divine nature. Amen. And then, in this way, we will express His life and nature and be called the sons of God. Tatawagin tayong mga anak ng Diyos. Ano yung sabihin ng anak dito? Amen. Yung anak dito ay nagpapahiwatig ng maturity in life. May paggulang sa buhay. Sa English, di ba? Mas malinaw, no? Children. Then, maging sons. Sa Tagalog, mga bata, maging mga anak na lalaki. Amen. So, the believers are children of God, and then they gradually grow up to become sons of God. In His salvation, God makes sinners into sons. Amen. Talon tayo, Romans 8. Dalawang bagay mga kapatid. Paano tayo magiging anak ng Diyos? Paano tayo magkakaroon ng paggulang sa buhay? Okay? Dito sa Romans 8, verse 14, as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. So number one, we must be led by the Spirit. Kinakailangan na maggabayan tayo, pangunahan tayo ng Espiritu ng Diyos para tayo ay gumulang na maging mga anak ng Diyos. Amen. At ikalawa, letter number 4, talon tayo sa number 4. Galatians 3:26 says, you are all sons of God through faith in Christ Jesus. So faith in Christ brings us into Christ, make us one with Christ, in whom is the sonship. Kaya dalawang bagay. Kailangan natin ng Espiritu ng Diyos, kailangan natin ng pananampalataya. Sa pamagitan ng dalawang bagay na ito, tayo ay lalago sa Panginoon. Tayo ay magiging mga anak na lalaki ng Diyos. Diba? Amen. So kaya sabi dito, pinagpala ang mga tagapagpayapa dahil sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Amen. Tangi lamang sa paggulang natin sa buhay, no, magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Kapag tayo ay musmus pa lamang sa Panginoon, no, madalas, no, alam natin yung mga bata, no, tingnan yung mga bata, laging, di ba, lagi sila nagtatalo, no, lagi sila nag-aaway, no, kasi yung mga laruan lang pinag-aawayan nila, ang liliit na mga bagay lang, no, madalas nakita natin sa eklesia, ganun din eh. Diba? Maliliit na bagay lang eh. Sinabi nga ni Kapatid Lee, dati may isang lugar sa mga brethren, no? Yung isang eklesia, nag-away sila dahil lang sa instrument na gagamitin. No? Yung isa, gusto nila piano ang gamitin. Yung isa gusto organ. No? Dahil doon, naghiwalay sila. Diba? Napakaliit na bagay. Ayaw ko sa inyo mga kapatid. Siguro sa inyo, yung iba gusto gitara ang gamitin. No? Yung iba naman gusto, ukulele ang gamitin. No? Dahil sa isa ukulele, isa gitara, nag-away. Naging dalawa. Naghiwalay. Di ba? So, kaya yung paghihiwalay, pag-aaway-away, yan ay isang sign of immaturity. Mga immature po. No? Kaya, nakakalungkot pero totoo, nakita natin may mga eklesiya na nahati-hati. Diba? Nakita natin to. No, dahil lang sa mga ganyan, mga maliliit na bagay lang. Kailangan natin lumago sa Panginoon. Kailangan natin gumulang sa buhay ng Panginoon. No? Tangi lamang, kapag tayo ay lumago sa buhay ng Panginoon, tayo ay magiging mga anak na lalaki, magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan sa ating kalagitnaan. Salamat sa Panginoon. Amen.